Mga payatan. Pwede naman i-usap ko eh. Papitas mo. Pwede mo taas natin. Okay. Bakit ayaw niya ako magbahati? Nakita tuloy ako sa ano. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sa mga mothers, good afternoon and happy Mother's Day. Thank you. Kinakabahan ako kasi yung mga pastor natin, kasi si Sister Joy, my wife, they just my audience today. So it's a little bit nervous. Kaya sabi ko sa asawa ko kanina, hindi na ako magdadala ng mga sulat-sulat kasi baka, kaya nagdala pa ako ng time yan. It's running right now. My message is just only, if God made me or let me go for 1 hour, I can go 1 hour. But if the Lord will stop me at 10 minutes, be with us. Ang text po natin ngayon ay mula sa book ng Exodus, chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother. Days may be, that your days may be long upon the land which the Lord, your God, is giving you. Lord, thank you for this verse. Hallelujah. Please guide me, navigate me, Lord, where you want me to go, and deliver your message today, Lord. I want you to help me approach those listeners, approach any one of us that can hear your message today, so that they will be an instrument for their lives. Hallelujah. Reach them out, hold them in their heart, in the deepest, that everyone can fathom that love. Hallelujah. Bless us today, Lord, as we go and study your word today, Lord. Help me and provide me the knowledge that I can share to our fellow believers, Lord. Hallelujah. In church and online. Hallelujah. This is all I ask in your mighty name. Amen. Oh. Today is our celebration for the Day of Mothers. Mga kapatid, kaninang umaga na binabasa ko ito. Actually, this outline has been arrived since January, but I have no time to go over and study because of my hectic schedule. But I am thankful to the Lord that I'm here right now and share His word for you and for us. Amen. Dahil ang mga ina ay sila po yung mga hero ng tahanan. Tinatawag po natin sila ng ilaw ng tahanan, kaya kung brown out, lapitan nyo lang po sila. May liwanag po tayo sa ating buhay. Hallelujah. Napaka-emotional po kanina dahil yung pagdating po doon sa pinakahuling bahagi ay naalala ko ang aking mga magulang. Dahil ito sana yung this word kung magsasalita tayo sa mga mothers. Ang mother sa akin ay napakalapit sa aking buhay. Dahil mula nung isinilang ako tapos hanggang ngayon, namatay na siya 4 years ago, I still remember the love that she shared in my life. She molded me where I am right now. I'm very thankful that I have a very good mother and raised us where we are. At ganoon din mga kapatid, ang mother ay napakalaki ang role sa buhay ng isang tao. Dahil pag nangasawa niya, hindi lang basta asawa ang kinuha.
Binigay pa pati yung apelyado niya. Kaya ibig sabihin, lahat ng gusto ng isang lalaki, they will communicate and then they will build their future family. Pag dinala tayo ng ating mga magulang, 9 months tayong dinala sa sinapupunan. Hindi lang basta dinala, minahal ka, inalagahan ka, iningatan ka hanggang lumuwal ka sa mundong itong kinagisingan. Kaya mula pa doon ay napakalaki ng responsibilidad na binigay sa atin ng ating mga magulang. Dahil yun nga, nagsakripisyo na mula pa doon. Nang lumabas ka, hindi ka naman basta lumabas na, tumakbo ka na inalagahan ka muli hanggang sa paglaki mo, pagtanda mo, inalagahan pa rin tayo ng ating mga magulang. Minsan nga, kahit may asawa na tayo, ang nanay, siya pa rin ang ating takbuhan kung mayroon tayong pangangailangan. Yung nanay ko nung wala akong pera, nanay, may pera ka, wala, karikunin mo. Mangungutang ako sa nanay ko. Ganun po kahalaga ang mga mothers sa ating buhay. Kaya sila yung ating mga hero sa ating buhay. Kahit na pagising pa lang sa umaga, nagtatrabaho na yan. Pagbalik mo sa trabaho, nagtatrabaho pa rin yan. Matutulog ka na, andun pa sa living room, nagwawalis o anong ginagawa, nagtatrabaho pa rin. Kaya tayong mga asawa naman, minsan, tumulong naman tayo, karamihan siguro sa atin. Mahimbing ng tulong natin, yung asawa natin, naglalaba pa o tayo harap na. Ganun ang buhay. Kaya lang, kailangan natin, anyway, naisip ba natin kung bakit meron Mother's Day? Ako nga, medyo naisip ko nga rin, pero ito po ang origin ng Mother's Day. The origin of Mother's Day, in 1907, Anna Jarvis of Philadelphia started the campaign to honor mothers 2 years after the death of her mother. In 1914, President Woodrow Wilson officially proclaimed Mother's Day a national holiday on the 2nd day of May. But in 1923, Anna filed a lawsuit to stop Mother's Day celebration because they commercialized it. Her complaint, she wanted it to be a day of sentiment, not for a profit. Today, many mothers are happy to receive flowers, cards, gifts, money, and many more. But mothers certainly deserve more than those, especially from the biblical perspective. So our theme for today's Mother's Day celebration is what mothers deserve. And here are the many lists a mother deserves. Number 1, obedience. In Colossians chapter 3, verse 2, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Children should obey your parents. Madaling sabihin pero minsan, mahirap sundin. Kasi minsan, lalo na yung mga may hanap buhay, they bring money to help the budget of the family. Sometimes they are a little bit anong tawag mo doon, sila yung gustong masunod. Dahil they are the one who looking for the money, and they want also how the money will be spent. Pero mga kapatid, ang totoo yan, ang nanay o tatay pa rin ang masusunod sa paggastos sa budget. Kasi sila ang pinagmulan ng ating success. Lalo na yung nanay, wala ka sa mundo kung wala yung nanay mo. Saan ka ba galing? Dahon ng palaya o dahon ng saging? Kaya you love your parents, you especially your mother. I lost my father when I was fourth year high school. I feel the love and the sadness of losing a father. But when your mother lost or passed away, it's 3 times or 4 times the sadness that you will feel when your mother will pass away. Ganun po ang ka-importante ang isang ina.
Ay yung tatay mo, mahal na mahal mo yan, pero yung nanay mo times 4. Imaginin mo na yan. Ang hirap mawalan ng nanay. Kaya, napakahirap. Pero mas mahirap kung hindi ka mag-obey sa yung mga magulang, lalo na sa nanay. Dahil madali lang naman sumunod, oo ka lang ng oo, pag hindi mo natapos, saka ka na lang magdahilan. Kasi doon ka na, that's where you will use your good reasoning. Because when your mom said, can you do this? Yes. After 1 hour, you're still there sitting, nanonood ka pa ng TV, at babalikan ka ng nanay mo, can you do this? Yes. Yes ka lang ng yes, hindi ko pwedeng magsabing no. Dahil it's big argument when you say no. So, just say yes. Kahit mamaya yung nanay mo naman ang gagawa, magpasalamat ka na lang. Nanay, salamat, hindi ko nagawa kasi maganda pala yung drama pinanood ko. Ganun lang ang buhay mga kapatid. Mas magandang sumunod kaysa magdahilan. As King Solomon counseled his son not to forsake the instruction and teaching of his parents, in Proverbs chapter 1 verse 8 NIV, listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Even Jesus obeyed his mother Mary as he was growing up. In Luke chapter 2 verse 51 in NLT version, then he returned to Nazareth with them and was obedient to them, and his mother stored all these things in her heart. Of course, this pertains mostly during his childhood. Kaya napaka maganda na bata pa lang, kaya yung bata, dapat natin minumold ang mga magagandang katangian dahil pagtanda niya, bit-bit niya yan hanggang sa paglaki at hanggang sa ikakatanda niya. Kaya napakaganda po kung doon pa lang sa bata, kahit nga yung kalabaw, sasabihin nila, pag may suwi na yung kalabaw, tuturuan mo, wala ka na, hindi mo na matuturuan. Ibebenta mo na lang yan, bibili ka ng basbata para maturuan mo ng magandang asal. Ganon din ang tao mga kapatid. Kung turuan mo na 64 years old, no, just let it go. Ganon ang buhay. Wala kang matutunan pag late na. Amen? So ang tanong, do you give our mothers the obedience they deserve? Pangalawa, respect. Ephesians chapter 2, verse 2, or chapter 6, verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ito ang maganda. The promise. What is the promise? That you may live long on the earth. Kaya kung yung mga lahi ng maiksi ng buhay, ito palang sikreto, mahalin mo ang iyong mga magulang para habang yung buhay. Kaya sabi ko nga kanina nung binabasa ko ito, kaya siguro sabi ko yung nanay ko mahabang buhay kasi minahal niya yung mga parents niya ng lubos-lubusan. Kahit lalong nagkasakit na nalala na pa yung mga magulang niya, sabi ko, my mom turns 74. My dad was only 57. They both love their parents, but maybe my mother loved more or most than my father. Kaya ganun gabi ko. Kaya ang ganda po talaga ang rason, noon lang parang ang sekreto para humabang ating buhay. I want to be 100. Kahit na yung nanay ko ay 74 lang, I think the Lord will give you more kung mamahalin natin ang ating magulang. Ako wala na akong magulang, but I still pray that the Lord will give me longer life to live. Meron pa akong mga parents-in-law, so I'm still blessed. I have mga nanay-nanayan. I always chat them every day. That I call them mother. It's a great privilege to have your good parents. Even you are not a biological son, they call you anak. I feel touched. Their love, their sentiments. When I was at the hospital, one of my nananayan texted me, "How are you?" Ayaw ko sabihin na nasa emergency ako, but no choice. I told her I was at the emergency hospital. And she prayed for me. And hindi ko alam, sinabi pala sa kanyang anak,
at kinumusta ako. So, I have a good feelings. I have a good, I am surrounded with good people. Kaya kung magtanim ka ng maganda sa mga nanay, they will also look after you. Kahit anong mangyari sa iyong buhay. Kahit nasa beat ka ng kamatayan, they will still be there to assist and help you. They are not just only physically, but they can pray you. It's a good privilege to have a good parents or mother in your life. Kaya habang buhay pa sila, build upin mo na yung magandang relasyon sa iyong ina. Kung wala pang maganda, it's not too late to have them. And build it right now, hindi na bukas, because tomorrow is not a promising. Amen. Today is the right time to do the good things for tomorrow. Amen. Kaya napakaganda yung sabi rin ng Chinese proverb na respect for one's parents is the highest duty of civil life. Respeto lang ang kailangan mo para sa susyudad, para maayos na ang iyong buhay. Kung nagrespeto mo ang bawat tao sa kapaligiran mo, malayo ka sa kapahamakan, malayo ka sa gulo. Dahil they also respect you in return. Mga kapatid, ganun lang ang buhay. Kaya kailangan din ng anak, ng ina, na irespeto natin siya. Kahit na tayo, may sabi ko, we achieve the success in our life, but we still respect them. We still below their pangangalaga. Susuko pa rin tayo sa kanila. Hindi natin papakita sa kanila na, oh, ako ang nakahanap buhay, kayo lang yung andyan, wala kang ginagawa. No, because they did that their part before us. Kaya dapat it's time to share, it's time to give back to them the love that they need, the respect they need in their life. Hallelujah. Kaya tanong, do we give our mothers the respect they deserve? Masasagot nyo yan sa inyong kalooban. I don't need to hear that yes or no, but you know what is inside your heart. I cannot go in every cell of your heart, but you know what is the answer of that question. So, kung hindi nyo pa nirespeto, it's not yet late to do it, mga kapatid. Kaya pangatlo, affection. Ang affection ay napakasimple lang sabihin, affection, infection, and they are just like this rhyme, but ang pagmamahal ay talagang kailangan din natin na ipakita sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga magulang, lalo na sa nanay. At sabi sa 1 Kings chapter 19 verse 20, Elijah then left his oxen and ran up after Elijah. Let me kiss my father and my mother goodbye, he said, and then I will come with you. Good luck, Elijah replied. What have I done to you? So Elijah demonstrated the affection properly for parents. Parents had first gave us so much affection as children. Yung nga sabi ko, yung pag binubuntis pa lang, yung kinakarga, 9 months na tayong kinakarga. Yung nga sabi ko, 9 months, iniingat-ingatan ka, pinaprepare ka na lumabas ka, na malusog, at maganda. Kaya tayo nga, one day lang na kinabang tayo, magreklamo na tayo, how much more sa 9 months nakakargahin mo yung isang tao. Kaya yung pagmamahal ng isang ina ay lubos na napakalaki sa kanyang mga anak at sa pamilya. Dahil hindi lang naman ang pagpapalaki ng anak ang pinapakita niyang pagmamahal, kundi pati yung pag-asikaso sa asawa, sa pamilya, sa bahay, lahat. Ako nga, ang binabantayan ko lang sa trabaho ay 8 tao. Yung nanay, yung asawa ko, binabantayan niya, pang-8 yata ako. Tapos, meron pa siyang trabaho, maglaba, all around. Pag-uwi ko, nakatulong na ako. Alas 12, na matutulog yung asawa ko. Tapos sasabihin ko, anong oras ka natulog kagabi? Nung tulog ka na. Di ko na alam, makalauna alas 2. Kaya yung napakaganda, ipakita rin natin sa ating mga magulang na mahal natin sila. Na hindi natin pagsisihan na napakadali lang naman gawin ang pag-hug yung sa nanay. I love you so much. I love you. Kung hindi mo masabing I love you so much, I love you lang or love you. It's affection. It's a sign or a showing affection to your parents
especially your mother. Such affection can be given in gifts, hugs, service, and the words, I love you, Ma. Napakadali lang na sabihin nung kung hindi masabi mo I love you, hindi naman lahat ng tao nakapagsalita ng I love you, lalo ng mga pipi. Nakikita nyo, naghahag lang sila, kahag lang, kahalik-halikan lang. But you can feel the love to each other. You can feel the love in between the mother and the children. Pag nakikita mo sila kahit malayo ka, hindi mo naririnig yung pinag-uusapan nila. But napipil mo yung pagmamahalan. Kahit nga yung nagbulong-bulungan lang sila, hindi mo alam kung ikaw pinagbubulungan, but you feel the love because they are communicating each other. It's also a showing of love to our parents. Huwag mong hayaan na lumipas ng isang araw na hindi mo kausapin ng iyong nanay dahil balang araw, hahanapin mo sila pero wala na. Late na. Kaya, is any one of you greeted and say, I love you, Mom, today? Amen. Do we give our mothers the affection they deserve? Kung hindi nyo pa nasabi, sabihin nyo na, I did that very early this morning to not my wife, not my mom, but to my wife. I messaged, actually, so that the message will stay there on her phone forever until she likes to delete it. She keeps it and delete it. I don't know how long, but I prepare to send a message every Mother's Day because that will stay forever until she keeps it. Amen. So, ang pang-apat ay wisdom. Minutes pa lang. In Proverbs chapter 10, verse 1 and CD, wise children make their father happy, but foolish children make their mother sad. Ito nga yung sinasabi na wise, pero sino ba naman talaga magkakagusto yung? Pero ang sabi talaga, napakalinaw po dito sa biblical ng tatay talaga, paborito na lang yung matatalinong anak. I, one of them. Kasi yung medyo maalangayin na anak, doon ako nahihirapan. Kaya pinapasa ko sa asawa ko, sabi ko, discipline this child. Dahil kung ako, makikita na disiplinahan yung anak ko, pupunta sa akin, alam nyo na kung anong papalo yan. Kaya kaya kami mga tatay, gusto lang namin yung wise, yung matatalino lang. Kasi less stress kami eh. Hindi, ayaw namin yung pabalik-balikan namin yung anak. Kasi kung ako nagbilang lang, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang, walang 4. Pag umabot na ng 4, you are very poor, my son. Alam mo na kung ano yung action that you will have kung ako ang papalo sa number 4. Kasi palo na yan. Kaya sabi ko before, I received number 4, I asked my wife, discipline this child. Kaya kung lahat ng problema ng mga anak namin, sa asawa ko pinapasa. Pag hindi niya handle yan, ako na. Doon na ang judgment. Kaya, yung mga, hindi ko pinagyayabang, pero yung aming anak, pag ako na nagsalita, kahit umiyak yung sinabi ko na huminto ka, hihinto yan. Walang luha na makita ko pag ako sinabi ko na hihinto. Kaya ganun kami magdisiplina ng aming anak. I am very proud that we can handle these kids the way that we want them to be. Kaya ganun kami magdisiplina, mga tatay. We just only need the perfect one, not very, very complex. Relax lang tayo mga tatay. Alam niyo na, hindi natin kaya yung very stressful life. Kaya sabi ng asawa ko, ang sarap ng buhay mo. Magawa mo lahat. Of course, that's my choice. Pwede mo naman gawin, pero kung ayaw mo naman talaga, kahit nalalabas tayo, ayaw mo, okay, just stay home, make money, and I will spend your money. Right, brother Terry? Yeah, that's my partner. So, it's good to give them the wisdom also.
Kasi ayaw naman natin na palagi may stress ang ating nanay, kaya bibigyan naman natin sila ng katalinuan para naman kahit papano kaya nilang i-handle ang ating mga anak habang sila papalaki. Kasi habang palalaki ang bata, papalaki rin din ang problema. Kung pinabayaan mo yan, lalo ka magkaka-problema. Pag pinalampas mo pa yung pagkakataon na dapat doon pa lang pinutol mo na yung problema, hinahayaan mo hanggang nagsanga-sanga, you will have a big problem in the future. So, mother need also wisdom so that they can handle every trials that may encounter in their life. Kaya, napakaganda rin na kung sabi dito sa and even Jesus increased in wisdom as he grew from childhood to adulthood. In Luke chapter 2 verse 52, New King James Version, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Much wisdom can come from the advice of their parents, especially their mother. Kaya tingnan nyo, kailangan talaga ng nanay ang wisdom. Kasi doon nagmumula ang talino ng bata. How mother good is reflects on the behavior of the children. Kaya kung kami ni Joy mag-uusap, nung misis ko mag-uusap, sabi niya, nagmahal sa akin niya because ikaw ang nagpapalaki, ikaw ang nagbibigay ng katalinuan, ng kaalaman ng isang bata kasi hindi ko tinututukan yan. That's mother's duty. Para gabayan ang yung anak. Kaya yung paglaki ng bata, dapat ang nanay ay matalino yan para mabigyan ng tamang kaalaman ng isang bata. Kaya yung sabi nga nila na mana ka sa nanay mo. Kasi yung nanay sobrang talino. Napipera kami naman mga tatay, dito tayo napipera. Pero don't worry, we have June. They will praise us also. Yung prepare ng mga tatay talaga dito, ang sasabihin nila, yung anak matalino yan kasi yung nanay matalino. Kahit tayo matatalino naman tayo mga tatay, di ba? Nakapangasawa tayo ng matatalino. Ibig sabihin, matalino din tayo. Kaya lang, yun nga lang, ang napupuri lang talaga kung matalino ang anak, yung nanay. Kasi doon, nagbumula ang katalinuhan talaga ng bata. Aminin ko yan, kasi hindi talaga ako nagbibigay. Yung asawa ko talaga napupukus siya kahit pagod yan. Siya yung tumututok sa aming mga bata. Ako lang taga sundo at hatid sa school. Saka kung hindi niya kayang i-disiplina, hindi na nakaya. Kasi minsan mga bata hindi nakikinig. Ako na doon. Pero hanggang doon lang ang kaya ko magdisiplina. Pero ang katalinuhan ng isang anak ay galing mismo sa nanay. Amen? Yung asong crawl. Up. Sit. Sister Maria, Pastora Maria, matalino yan. Kaya, nagaganon mo yung hindi mo, maturuan mo yung aso pa yan, tao pa kaya. Kaya mas matalino pa yung tao kung naturuan mo ng tama, di ba? Kaya yung tayong mga anak, dapat yung sasabihin ng nanay, anak, kuminto ka na sa bisyo mo kasi hindi mo na kailangan yan. Malapit ka nang ikasal, kaya dapat talikuran mo na yung bisyo mo na yan. Kaya totoo naman yan. Kasi kung tinuloy-tuloy mo pa, in the end, tatakbuhan mo naman yung nanay mo, magpapatulong ka, wala kang pangbili ng gatas ng anak. Kaya kung sabi ng nanay na ihinto mo talaga kasi ang nanay, they have the wisdom. They know what is the best for us. Hindi lang yung pipili na, ito. Yung nanay ko, pinili niya asawa ko. Don't kidding. Hindi, kasi mayroon akong girlfriend girlfriend ng kapatid ng asawa ng kapatid ko. Alam niyo sabi ng nanay ko? Anak, sabi niya, bakit hindi ka ba makakita ng ibang babae? Andun na yung kapatid mo, sabi niya. Tapos, sasamahan mo pa ba dyan? Wala na bang iba? Pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, sino ba talagang maibibigay mo sa akin? Kasi kung pinakita lang sana yung talagang girlfriend ko noon, hindi na ako naghanap ng iba. Pero ang pinakita sa akin mga kapatid, sa mga girlfriend ko na kasalukuyan ay wala doon. Pinakita sa akin yung mahal kong asawa, yung napakaganda doon sa dulo. Kaya, pinakita sa akin, even
ang tawag doon, set up ng aming kasal. Doon ko nakita mismo, pinakita sa amin, yung damit namin, hindi namin pinano, yung damit namin na kinasal, yung set up ng aming kinasal, yun ko nakita yung aking asawa, na doon kami naglakad. Kaya nung naglakad kami, nang ikakasal kami, hindi kami nagbalot ng damit ng mamahaling damit. Napakasimple lang. Rangan lang ang damit ko na white. Yung asawa ko nakaduan lang. Very simple. But I am happy because from then, we don't have problem about our relationship. Hindi yung kabunggahan ng kasal nagpapakita ng tagumpay ng isang relasyon, kundi ang tagumpay na nakikita doon sa pagmamahalan. Kaya tatay, kung yung nanay ngayon, yung asawa natin ngayon, there will be time, kasi ang Satanas ay talagang ita-challenge tayo eh. There will be time that yung ating asawa, makikita mo pangit. Pumapangit. Honestly, makikita mo pumapangit. Not because physically, she's ugly, but the love that you have is become lumalamig yung pagmamahal mo sa asawa mo. Kaya nakikita mo, ito, nakatabi yung asawa mo ng maganda. Piling mo mas maganda kasi yung asawa mo nakatabi ng mas maganda. Kahit maganda na yung asawa mo, nakikita mo mas maganda si Maria. Narinig yan ni Satanas. Sasabihin, oy Jackson, mas maganda yung kumare mo kasi yung asawa mo. But Lord, honestly, if you let that happen, ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa asawa mo ay nababawasan dahil you transfer your attention to the other lady. Kaya mga tatay, huwag yung gagawin na gano'n mangyari sa ating mga mahal sa buhay, lalo yung mga mother. Kung dumating ng panahon, dumating yung panahon na gano'n. Pero alam niyo ang ginawa ko? Minahal ko ng minahal ang aking asawa. Dinedate ko yan linggo-linggo. Because at times that gumanon ang ating asawa, na ramdam mo na yung nawawalan ka na ng parang pumapahid yung asawa mo, no. Physically, she's not becoming ugly. Yung ang nawawala lang sa'yo, yung pagmamahal mo. Kasi ang focus mo ay nasa isip mo, yung sa isang babae na gusto mo. Kaya kung ang nangyayari yun, palagbihin mo lang yung pagmamahal sa iyong asawa. The more you love your wife, ay nawawala rin yung temptation sa iyo. Kaya mahalin mo lang yung asawa, mga kapatid. Amen? Mahalin mo kung pangit na ang tingin mo, pangit. Sabi nila yung mga uminom, 2 beer lang yan, 2 beer lang. Ano ka na? Pero sa ating mga Kristiyano, hindi natin kailangan ng 2 beer. Kailangan mo lang mahalin mo yung asawa. Mga nanay, kung yung tatay ay nagluluko na, sabihin mo, mahalin mo ako ng lubusan. Amen? Kasi kung minahal ka ng lubusan, dahil God loves us. Huwag andyan ang yung hayaan mga tatay na mawawalang Panginoon sa ating puso. Dahil the Lord is love. Kaya pag mahal mo ng asawa, mamahalin mo lang siya. Mahalin mo yung hanggang maris mo naman na siya, parang siya na ang pinakamagandang babae sa lupa. Dahil doon sa love, na-build up mo yung love. Dahil yung love can consume everything in your life. Even your wife has something. Even I just make fun because you are very, very seriously taking this advice. I just make you happy, my dear brothers and sisters. Kahit na yung tatay yung nanay ay mayroon pagkasalan sa iyo, don't look for that, just a little. That's why when we grow up, we need eyeglass. So that we just only look for the big mistake. The little mistake that we have is don't need that. Even many friends, we don't need that. When I turned 40, I selected a few friends. A circle of small friends is better than a small of community, big community. Because a small friend like pastor or brother, friend, you can say something open. Pero kung malaking tao, maraming grupo, hindi mo masasabi yung gusto mo, Pastor, may sasabihin sana ako sa iyo kanina, kaya ang dami naman natin. Pero pag habang tumataas tayo, babawasan mo yung mga kaibigan mo. You only go with the small circles of friends. Mas madali yan na gawin para pagtanda mo. Pagkaupilan kayo kami ni Brother Ted, 2 lang kami siguro, 60 na yan. Mag-50 ako, edi ganun lang ang buhay. Di ba, Brother Terry?
That's my best supporter, honestly. For the men, that's my best supporter. Sabi ko lang ka. Kaya, ang ganda ng wisdom, para matanda. Kaya, ganun lang ang buhay mga kapatid. Hindi natin kailangan ng maging pasaway sa mga magulang dahil mahirap maging pabigat. Mas mahirap na kung hindi natin sila bigyan ng mas magandang wisdom. So, much wisdom can come from the advice of their parents, especially their mother. Mother has many things to worry about. We should not be police to increase their worries. Kaya marami na silang iniisip, huwag ka nang pabigat pa, huwag mo nang dagdagan. Minsan wala tayong bigas, tapos pabigat ka pa. Baka malunggay na lang, baka yung malunggay na nabenta pa kasi pabili na ng bigas, wala na ng ulam. Kaya sometimes yung mga mother, kailangan natin na tulungan palagi. Hindi lang yung palagi tayo naman ang pinapaangaralan. Kaya ang tanong, do we give our mothers the wisdom they deserve? Number 5, righteousness. In Proverbs chapter 23 verses 24 and 25 NLT, the father of godly children has cause for joy. What a pleasure to have children who are wise. Number 25, so give your father and mother joy. May she who gave birth be happy. The righteous brings joy and gladness to their parents. Yun nga. Kung matuwid kang anak, nakakapagpasaya ka sa iyong mga magulang. Mas madaling alagahan ang matuwid na anak. Sa aming mga magkakapatid, meron kaming isang kapatid na talagang matigas ang ulo kahit anong mo. Sa Ilocos kasi noon, meron kaming bahay na up and down. Nakornya na sa taas, akala natin mapapawag na sa taas, tumalon sa bintana. Tapos kakabayan pa yung tatay, di lalo magalit yung tatay. Pagbalik mo na lang. Nakakatuwa ang aming buhay mga kapatid. Parang telenovela yung aming buhay. Matatawa ka talaga sa buhay namin. Kung paano magdisiplina yung aming tatay. Kasi noon, ang mga tatay, pag mayroon kami bisita, lalo mga bata, hindi ka pwedeng humarap sa mga bisita. Lalo kung hindi ka naman kailangan. Mga matatandaan doon, dapat tinitigan ka palang alis ka na. Kasi kung hindi ka tinitigan, lalo ng sabi mo, bakit mo ako tinitigan? Mamaya pag alis ng bisita, alam mo na kung ano susunod. Kaya ganun mag-disiplina ang mga magulang namin noon, mga kapatid. Kaya ako, pag tinitigan na ako, alam mo na, alis na lang ako. Kasi ayaw ko mapalo. Mahirap na mapalo araw-araw eh. Kaya napakaganda yung matuwid tayong anak, righteous na anak. Kasi tayo nagpapasaya sa ating mga magulang. More important than any other achievement is that of righteous character. Kaya sabi ko sa inyo na kung magtagumpay ka, ito yun ang dahilan para tumigas ang ulo, lumaki ang ulo mo. Pag mo hayaan na magiging ang isang lubo, yung katawan mo ay sana lang string, tatangayin kaya sa pride mo. Kaya maging matuwid ka lang sa nanay at tatay mo ngayon. Para hindi sila sa'yo. Para hindi ka magiging maghati ng kalungkutan kundi kagalakan. Joy and gladness ang sinabi. Kaya nowadays, true righteousness comes through faithfully following Jesus. In Romans chapter 3 verses 21 and 22, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jews and Gentile. Kaya
kailangan din natin na unahin ang Panginoon sa ating buhay. Be righteous to following God. Para hindi tayo mawawalay sa kanyang pagkabay. Kung matuwid tayo sa araw-araw na buhay, ang lipunan ay walang problema. Dahil andun na lahat ang mga tulad natin na matutuwid. Wala nang away dyan, wala nang gulo. Kanina pagpasok namin, papunta kami sa church. Dumaan kami ng Tim Hortons. Tapos hinihintay ko lang yung time na ako naman ang kakausapin yung nasa till. Tapos yung isang bata ay sininyasan ako. But the Lord said, pag mong patulan yan kasi yan, dinarty finger ako yung bata. Hindi na bata kasi yun, malaki na yung mga teenager na. Nang-isip ko, ano kaya yung ginawa ko? Pero yung nanay, nakita yung nanay, malamang may diferensya yung bata. Kaya sometimes, kailangan din natin na i-respect yung o give the right judgment sa ating surroundings. Kasi kailangan talaga na hindi basta-basta magbigay ng action. You need to assess the surroundings, you need to assess. Because nowadays, marami ang may mental health. Pag nakikita mo yung tao na napaka-okay naman, tapos ginanon ka, huwag kang mo-open. Kasi hindi ka nagkasala kundi siya. Hindi ka lang sinaktan, wala ka lang okay na, alis ka na. Layuan mo na ang gulo para ang buhay as magmanda. Kaya, we need to be righteous. Huwag natin hayaan na yung lipunan ang hihila sa atin para sa kasakiman ng mundo. Dahil magulo na ang mundo, huwag pa tayong padagdag doon. Amen? Kaya, do we give our mother the righteousness they deserve? Yan po ang tanong sa pang-lima na bahagi itong mensahe na ito. Ang huli, care. In 1 Timothy chapter 5 verse 4, but if a widow has a children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Parents, especially widowed mothers, deserve our care. Narasan ko na ito mga kapatid. Kaya ito, nung time nandito na ako, umiyak ako talaga. Nawalan ako ng focus sa aking sasabihin. Nawalan ako. Kaya nagpunta ako dito, wala akong papel na dala. Dahil muntik ko nga sasabihin kanina na kay Jun parang hindi ko kaya. Kasi talagang umiiyak ako dito. Sabi ni Kiel, anong ginagawa mo? I'm just reading my outline and I need this to be delivered today. So, please be with me so that I can completely deliver it and I can read and understand what God wants me to say to the people. So, nung dumating ako dito kasi nakuha ko na ito Dahil nung tatay namin, bago namatay, sabi niya, kasi that time, naghirap talaga kami kasi more than a month, almost 2 months, nasa ICU ang tatay ko. Tapos nung hindi niya kaya, sabi niya, iuwi niya lang ako kasi lubog na kami talaga sa utang. Hindi lang kami lubog, baon na kami sa utang. Marami ng utang namin doon dahil halos 2 months sa hospital. Mahirap lang naman kami. Sabi ng tatay ko, iuwi niyo ako. Para kung mamatay ako sa bahay, mas madali lang, mas mura lang. Hindi na natin problemahin yung sasakyan na pauwi sa atin. Inuwi namin. 1 week, pumanaw na po ang aming tatay. Pero bago siya pumanaw, ang bilin niya sa amin, alagahan niyo ang iyong ina. Huwag niyo siyang paluhay para hahaba pa ang buhay niya at ang pagkakataon na makapiling niyo siya. And it's really true dahil mahabang buhay pa ang binugol sa amin ng aming nanay. Nakita niya pa ang aming
ang kanyang apo sa akin, sa aking mga kapatid. Nakita, naalagahan niya, lalo na sa akin, naalagahan niya ang aking mga anak. Kaya, yung time, ang nanay namin, naghirap kami talaga. Fourth year high school ako, nung graduate ako, hindi ako nag-aral. Puminto ako kasi babayaran pa namin yung aming utang. Ang kagandahan noon, malaki na ako noon, fourth year high school, graduate na ako ng high school. Kaya yung dalawa kong kapatid, sila yung naghahanap buhay para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos ako, kumuha ako ng 2 hectares ng inumak. Umak kasi ang tao sa Ilocano, ewan ko sa Tagalog. Kainin yata sa English. Uma sa amin sa Ilocano. 2 hectares. Lininis ko yan. Yung talagang tutumbahin mo yung kahoy, lilinisin mo para tataniman mo ng palay. 1 month kong ginawa habang yung mga kapatid ko ay naghahanap buhay. Ang nanay namin, tinalangan namin, hindi namin siya hinayaan na makipagtrabaho sa ibang tao para maghanap buhay. Dalawa kong kapatid na andon, parang eto nang sinasabi namin na team building. Nung binil up kami ng aming tatay ng gano'n, aming nanay, mga parents namin, binil up kami na maging magkatutulong-tulungan sa lahat ng gawain sa bahay. Ginawa kaming gano'n. Kaya nung namatay ang aming tatay, doon namin ramdam sa aming ina na dito ka lang sa bahay, magluto. Natuto rin kami maglaba kasi there are times na mahinang nanay namin. May sakit na sa puso, may mahirap. Kaya there are times na kami yung naglalaba. Yung kapatid ko pa siya minsan nagluluto. Dahil ayaw namin talaga yung nanay namin. Alagahan namin yan kasi kakapatay lang aming tatay. Mahirap. Tapos meron kaming utang na babayaran. Yung, alam mo yung very complicated ng utang mo kung marami kang iniisip at wala ka pang time na magluto dahil nga ang dami mong trabaho. Kaya kinukuha namin yung ibang trabaho, yung pag-alaga ng mga hayop, kukunin na namin yan. Yung paglalaba, naghati-hati na kung ano yung damit mo. Yung kapatid ko, ganun, sa kanya-kanyang laba. Kaya yung nanay namin ay pinaalagahan namin yung hanggang nag-asawa kami. Kaya kailangan mo talaga na iparamdam yung kanya sa pangangalaga sa nanay. Dahil hindi natin alam, lalo na kung nanay, ay hindi natin alam kung kailan kukunin ni Lord. Kaya lahat ng oras mo ngayon, mga kapatid, kung buhay pa ang iyong nanay, yung magulang, it's not, don't waste every single minute to share your care, the love that they need. Kasi ang isang nanay, ang kailangan doon dito, makikita mo, sinabi ko sa inyo na ang ating pag-ugali ay nakubog sa ating ina. Mga 10%, 20% lang galing sa tatay. Tatay ako, pero I agree na kunti lang ang akin, disciplinary lang ako. Kaya most of the discipline or most of the traits that you see in a person that comes from the mother. So, ganyan kahalaga ang isang ina. Napaka husay nila na maghubog ng isang magandang tao o isang nilalang para sa komunidad. Kaya yung ganun tayo dapat sa ating mga magulang, alagahan natin. Hindi yung nakikita ko nga sa minsan naghahanda sila ng birthday, patay na 15 years ago. Sabi ko, paano mo kasi handaan? Kasi nung buhay, hindi mo man lang binilhan ng sardinas pag birthday. Hindi. Tapos nung naalala mo na yung ang isang tao, mawaalala mo yung you feel how precious they are when they are gone. Siguro doon na namalayan ng isang tao na mahalaga pala ang nanay pag wala na. Pero my dear friends and brothers and sisters, ngayon pa lang, iparamdam mo na sa nanay mo. Iparamdam mo na yung kanilang yung pagmamahal. Hindi mo man nagawa in the past years, yesterday, hindi mo man nagawa, but you can do it now before it's too late. Yung nanay ko noon, wala akong ibang takbuhan kundi ang nanay ko. Yung mahag mo lang yung nanay mo, kahit mahag mo lang, sabihin mo lang I love you, napakalaking bagay sa kanya yan. Pag makita mong nag-e-emote yung nanay mo, your heart, your I love you means a lot to them. Kaya kung mag-I love you ka lang, pawi na yung yung pagod ng maghapon. Kaya yung asawa ko pagbalik ko sa bahay, mag-I love you ako.
She's not my mom, but she's the mother of my children. So I love you ako just to compliment how we love her. Kaya kailangan natin talaga ipakita yung ating pangangalaga sa ating mga magulang. Dahil sila yung ating social security. Ano ba yung social security? Seguridad sa lipunan. Seguridad sa lipunan. Subukan mo mapaaway ka, tatakbuhan mo yung nanay mo. Siya ang magdedepend sa'yo. Walang iba, hindi yung kaibigan mo. Yung nanay o parents mo pa rin ang mag-aalaga sa'yo kung may nangyari sa'yo sa lipunan. Kahit gaano pa ka-close friend yan, no. Your parents is still the number one in your heart, my dear friends, brothers and sisters. Kaya, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin na iparamdam habang sila pa ay buhay. Children, sabi nga dito ay they deserve the best care we can afford to give them. Kaya habang ngayon pa lang, ibigay mo na, iparamdam mo na yung kaya mo. Marami tayong credit cards mga kapatid. Pwede mo naman i-treat yan isang araw, kahit once a month. Kung hindi pa nagpagupit yung tatay mo, pwede mo naman ipagupitan just to show them na kailangan mo sila, na you care them. Ako yung, wala akong tatay dito, but I have my father-in-law. I am praying that my father-in-law will regain his strength so that we can go out again. Yung time na walang-wala ka, pero makita mo yung mga biyanan mo, andyan lang sila. It's a blessing that you still have parents. Even if not biological parents, you still have a blessing that you have. Takbuhan mo lang sila, lapitan mo lang sila. Mag-ask ka ng prayer, they will do that to you. Walang pagdadalawang isip, ilalay at hands me kanila. Dahil mahal na mahal kanila. Ganon din sana tayo, papakita natin ang ating pangangalaga sa kanila habang sila'y buhay pa. Dahil sabi nga dito, children, show your love to your parents by caring them now that they are still alive. Amen? Pakita natin ngayon. Kasi bukas na, sabi ko kanina, it's not a promising. Hindi mo sasabihin, malakas pang tatay ko, malakas pang nanay ko. Kaya pa yan ng 30 years. No, we are not the Lord. The Lord only knows how long we are here. Tulad yan natin sa isang kandila sa cake. Kahit nablagyan mo ng isang 1 feet high na kandol, mamamatay lang yan in a seconds. Sindihan mo lang, ihipan na yung birthday celebrant, wala na eh. Ganon din ang buhay mga kapatid. A birthday celebrant is symbolizing the Lord. Kung gusto ka niyang patayin, ihipan ka lang, wala ka na. Kaya bukas is not a promising. Though love them, show the love now before it's too late. And while they are still alive. Amen? Amen. Mga nanay ngayon are very special. That's why I wear this. This clothes, I prepared this for Mother's Day. I will date my wife today. Amen? I was praying that all of you will have the same today. Ng ating mga pamilya ay ipinapakita ang pagmamahal na kahit hindi lang Mother's Day. Dahil ang Mother's Day just only a celebration and acknowledgement how good or kung paano kayo ka-precious sa aming buhay. Gaano kayo kahalaga sa aming buhay kay Mother's Day. Pero hindi ibig sabihin na ngayon lang namin kayo i-acknowledge na yung kabutihan, yung mga sakripisyo sa buhay sa aming pamilya ay ngayon lang. No. That should be everyday mga kapatid. Kaya i-treat nyo yung mga magulang, lalo na yung nanay. Kung hindi nyo kinakausap yan araw-araw, my mother-in-law, I'm very sorry. Hindi ko siya nakakausap araw-araw. But I promise, I will make it more frequently. Talk to her. Even hindi kami makakasama sa bahay, I promise na I reach out
more than the past. Dahil hindi natin alam ang araw, hindi natin nga alam ang buhay. Buhay ang napaka-liit lang, mga kapatid. Ayaw ko kayong paiyakin, ayaw ko din kayong konsensyahin. But I know that we have meron tayong pagkukulang sa ating mga magulang. I am not a perfect son, even in the eyes of the Lord. I'm not a perfect. I commit mistake. No one here is perfect. Pero kung ipaddaman natin ngayon ang pagmamahal sa ating mga magulang, hindi pa huli yan. Amen? Kaya, we may have gifts, flowers, cards, and money to them today, but that's only like perks for being a good parent. Kaya ang tanong, do we give our mother the care they deserve? I will stop this now. It's already 55 minutes. And thank you, Lord. I beat the 1 hour because I still have 10 minutes from closure. I'm just kidding, my friend. So the conclusion is 1. Giving birth does not make a woman a mother, but it takes a special woman to be a mother. A mother is a person who is willing to take the responsibility of investing her life into another human being who is actually dependent upon her to do so. Kaya nga pinanganak ka, sabi ko, mula sa sinapupunan, hindi ka lang inalagahan, pinagpray ka ng maayos at malusog kang anak pagluwan. Kasi siya rin ang responsibilidad sa iyong pagpapalaki. Kung sakitin ka na paglaki, nahihirapan din magpalaki sa iyo. Kaya ganon ang pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. A mother has a personal relationship with God and her family and willing to serve them. Kaya parang yung nanay natin ay napakatipay hybrid. She served the Lord by wife. Late nights, she's still in front of the computer having a meeting with our fellow leaders of the church. Ewan ko kung nang mamaritesan lang sila minsan na I feel the love of serving the Lord today. Alam ko, 1, 2, 3, 4. Parang 5 lang sila nagkukwentuhan mga kapatid. But if you hear them, you will be blessed. And you will have a good sleep that night. Dahil you feel the love and care of a servant of the Lord. Amen. So a mother loves God and her family and deserve to be loved also. Therefore, we may have gifts, flowers, cards, and money to give on our Mother Day, but every day they rightly deserve our obedience, respect, affection, wisdom, righteousness, and care. We practice true piety and pure religion by giving our mother what they deserve every day, only today, not only today. Amen? This is the word of God for today. God bless you all.